Sarili. Hi, hello! Magandang hapon mga kapanalig, no? Sana hindi choppy yung yung live ko, yung boses ko, no? Kasi nung nakaraang presentations ko nagcha-choppy. So, nagpalit ako ng network, nagloloko daw ang Top and Text at ang Smart. Kuya Rasha, okay ba? Hindi ba ako naglalag? Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapanalig, no? Ang ating paksa, gaya ng pinaksa ko nung nakaraan, is Apostolic Succession. Marami po kasing mga Katoliko na nag-request na ulitin ko yung live ko kasi putol-putol yung boses ko, kaya ngayon tayo ay muling magtatalakayan pagdating sa Apostolic Succession ng Catholic Church. Okay. Bago tayo lumundag o tumalon sa Apostolic Succession, doon muna tayo sa founder ng Catholic Church na siyang nagtalaga doon sa 12 Apostles. Unang-una, saan ba pinanganak? Saan isinilang ang founder ng Catholic Church, which is si Jesus Christ? Sa Bethlehem. Ayon sa Britannica.com, Jesus was born 624 BCE, Bethlehem, died 30 CE, Jerusalem. Religious leader revered in Christianity, one of the world's major religions. He is regarded by most Christians as the incarnation of God. Sabi yan sa Britannica.com standard references. Dito sa Matthew 2 verse 1 to 2, ang sabi, "Now, when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, Where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east and are come to worship him." Malinaw sinabi sa Bible at sa standard references ko, Jesus Christ was born in Bethlehem. Pero bakit nga ba may Jesus of Nazareth? Di ba sa Bethlehem siya pinanganak? Bakit Jesus of Nazareth? Dito sa www.angel.com.blogspot, ang sabi, in the scriptures, Jesus is often referred to as Jesus of Nazareth. Was Jesus born in Nazareth? No. Jesus was born in Bethlehem, but he didn't grow up there. Instead, Jesus grew up in Nazareth, where Mary and Joseph had been living before and where they continued to live after Jesus began his ministry. So meaning to say, nung sinilang si Christ sa Bethlehem, hindi rin sila nagtagal doon. Bumalik sila sa Nazareth, kung saan doon naninirangan si Maria at si Jose. Ngayon, where is Nazareth? Kasi tinawag siyang Jesus of Nazareth. So saan tong Nazareth na to? Nazareth is about 25 kilometers from the Sea of Galilee and about 9 kilometers west from Mount Tabor. The major cities of Jerusalem and Tel Aviv are situated approximately 146 kilometers and 108 kilometers respectively away from Nazareth. Yan ay matatagpuan sa www.wiki.com. Meron bang sinasabi ang Biblia patungkol sa Jesus of Nazareth? Meron. Matthew 2 verse 23. "And he came and dwelt in a city called Nazareth, that it might be fulfilled, which was spoken by the prophets. He shall be called a Nazarene." Mark 14 verse 67. "And when she saw Peter warming himself, she looked upon him and said, And thou also was with Jesus of Nazareth." So malinaw, tinawag din si Kristo na siyang pumili ng 12 apostles na Jesus of Nazareth. At dahil si Jesus ay taga Nazareth, sa bayan mismo ng Jerusalem, dahil si Kristo ay taga Nazareth sa bayan ng Jerusalem, anong religion ngayon ang umiiral sa bayan ng Jerusalem? BenHarmyTours.com. Ang sabi, Jerusalem to ha. What are the three major religions in Jerusalem? Jerusalem is held sacred by the three major monotheistic religions: Christianity, which is the Catholic Church, Judaism, and Islam. Each of these religions has sacred, traditional, and ancestral sites within Jerusalem. In ancient times, Jerusalem was believed to be the center of the world.
So ang sabi mismo sa bayan ng Jerusalem, ang Islam, ang Judaism, and the Catholic Church, sila ay mga sagrado at may mga tradisyon. So kung wala kayong tradisyon, peke ang sekta mo. Ngayon, ayon sa Book of Matthew, sa aklat ni San Mateo, Matthew 16 verse 18, at sinasabi ko naman sa iyo, ikaw Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng Hades ay hindi makakapanaig laban dito. So, saan ba to naganap? Tong Matthew 16 verse 18. Iisa-isahin natin ha. Saan ba naganap itong Matthew 16 verse 18? Okay. www.wiki.com, Caesarea Philippi, Matthew 16 is the 16th chapter in the Gospel of Matthew in the New Testament section of the Christian Bible. Jesus begins a journey to Jerusalem from the vicinity of Caesarea Philippi near the southwestern base of Mount Hermon. Okay. So kung sa bayan ng Jerusalem naganap itong pag-uusap ni Pedro at ni Kristo na, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Doon nagtatag si Christ sa Jerusalem. Wala pong protestante doon. No? Ngayon, dito sa bayan ng Jerusalem, sa Caesarea Philippi, diyan binigyan si Pedro ng authority ni Kristo para pamahalaan ang kanyang iglesyang itatatag. Matthew 16 verse 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot mo sa langit. Diyan pumasok ang magisterium ng Catholic Church dahil sa Matthew 16 verse 19. Ngayon, kung ang authority na ibinigay ni Christ kay Peter ay kiniklaim natin na nasa atin ang authority na yan, paano naman natin ito madedepensahan? Asan ba ang bangkay ni San Pedro? Okay, dito tayo sa www.stpetersbasilica.com states, buried under St. Peter's Basilica is the treasured tomb of St. Peter, an important historical and religious burial site since the 1st century. Built in honor of St. Peter, one of the 12 apostles of Jesus Christ, the tomb has several structures that together make up a grand tomb. These structures were created by the Vatican authorities to memorialize the martyrdom of St. Peter. So nasa sa atin ang labi ni San Pedro. So meaning to say, yung authority ng Matthew 16 verse 19 ay tinanggap ng mga early Christians ng Catholic Church, hindi po ng Protestant. Okay. Ano nga ba ang religion nung St. Peter's Church kung saan nakalibing si Pedro? Anong religion ang humahawak sa bangkay ni San Pedro? Dito tayo sa www.romemuseum.com. Ang sabi rito, what religion is St. Peter's Church? The Catholic Church. St. Peter's Basilica is located in Vatican City and is the universal headquarters of the Catholic Church as well as the Pope's residence. Katoliko ang humahawak sa bangkay ni San Pedro, hindi po protestante. At pag hindi protestante ang humahawak sa labi ni San Pedro, wala kayong otoridad para magbautismo. Okay, dito tayo. Ang bangkay ni Pedro na nasa St. Peter's Basilica, yan ay nasa pangangalaga ng Catholic Church. Ngayon, mula sa Jerusalem, paano napunta sa Roma at paano nakapunta ba si San Pedro sa Roma? 'Di ba? Sa Jerusalem pala sila nagtatag ng iglesia, so paano siya napunta ng Roma at nakapunta nga ba talaga si San Pedro sa bayan ng Roma? Dito tayo sa sitas ng Gawa 23 verse 11. Kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, lakasan mo ang iyong loob. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem, ganyan din ang gagawin mo sa Roma. So meaning to say, si San Pablo, nagpakita sa kanya ang Panginoon para magpunta ng Roma. Ililipat ang iglesia na nasa Jerusalem sa bayan ng Roma at ang bayan ng Roma, yan ang tinatawag nating Bagong Jerusalem.
hindi po sa Amerika, hindi sa Pilipinas, at lalong-lalo nang hindi po sa Germany. Okay. Sa ibang mga kasaysayan, ipinapakita nating mga Katoliko na ang kinikilala nating ama ng ating simbahan o yung Church Father, isa na rito si San Pedro. Dahil si Pedro bilang isang bato kung saan ipinahayag ni Jesus na itatayo niya ang kanyang simbahan. Na ito ay nagbigay kay San Pedro ng isang espesyal na primacy, no, na katungkulan, na otoridad, no? At nang si Pedro ay naglakbay sa bayan ng Roma kung saan siya ay naging martir. Ayon sa mga kasaysayan sa world history, si San Pedro ay minartir sa bayan ng Roma sa ilalim ng isang paganong emperador, Emperador Nero. Okay. Sa kasaysayan na ito ay ipinakita natin tayong mga Katoliko, no, na kinikilala natin na ama ng ating simbahan, si San Pedro. Narito ang mga halimbawang ibibigay ko sa inyo sa panahon ng mga sinaunang Kristiyano na si Pedro ay nakarating ng Roma. No, wala tayong mababasa sa Bible na si Pedro ay nakarating ng Roma, pero meron tayong mababasa sa mga kasaysayan na binitawang sulat ng mga sinaunang Kristiyano para patunayan sa kanila na si Pedro ay nakarating ng Roma. Dito tayo sa Against Heresies, 3 verse 3, AD 189, wala pang sulpot, kay Irenaeus. Si Irenaeus ang isa sa ating mga sinaunang Kristiyano. 189 AD to, sulat. Wala pang sulpot. Ang sabi rito, the blessed apostles Peter and Paul, having founded and built up the Church of Rome, handed over the office of the episcopate to Linus. Tandaan natin si Linus ang ikalawang pope ng Catholic Church. Kaya meaning to say, si Irenaeus mismo ay gumawa ng sulat sa panahon ng 189 kung saan wala pa pong protestante na si Pedro at si Pablo ay magkasamang naglakbay mula Jerusalem hanggang Roma. Dito tayo sa The Little Labyrinth, AD 211 in Eusebius, Church History 5 verse 28 verse 3, ang sabi, Victor was the 13th bishop of Rome from Peter. See? 13th, sabi dito, 13th bishop of Rome from Peter. Ibig sabihin, ang succession ay nagpapatuloy. Si Victor ang ika-13 obispo ng Roma mula kay Pedro. Ipinapasa ang authority. Kaya kami ay may apostolic succession. Dito tayo kay Eusebius of Caesarea. Peel 4 verse 3, Church History 3 verse 4 verse 9 to 10, AD 312. Sulat ito ni Eusebio ng Caesarea, early Christians at ng Catholic Church. Okay, ang sabi rito, Paul testifies that Crescens was sent to Gaul, 2 Timoteo 4 verse 10. But Linus, yan ang second bishop natin sa Rome, but Linus, whom he mentions in the second epistles of Timothy 2 Timothy 4 verse 21, as his companion at Rome, was Peter's successor in the episcopate of the church. There, as has already been shown, Clement also, who was appointed third bishop of the Church of Rome, was, as Paul testifies, his co-laborer and fellow soldier. Ipinasa ni Pedro ang otoridad kay Linus, ikalawang obispo ng Roma, at ipinasa muli yan sa ikatlong obispo ng Roma, si Clement. Ito po ay sulat 312 AD, wala pang sulpot. Okay. Dito tayo sa Council of Sardica. Ito ay mababasa sa Canon 3, AD 342. 3rd century, wala pang Bible, wala pang sulpot, tanging Katoliko lang ang Kristiyano during that time. Ang sabi sa Council of Sardica, if any bishop loses the judgment in some case decided by his fellow bishops and still believes that he has not a bad but a good case,
In order that the case may be judged anew, let us honor the memory of the Apostle Peter by having those who have given the judgment right to Julius, Bishop of Rome, so that if it seem proper, he may himself send arbiters and the judgment may be made again by the bishops of neighboring. So meaning to say, ang sabi sa Council of Sardica, fellow bishop ni Peter, pasa ang authority na kanyang tinanggap sa pamamagitan ni Kristo sa Matthew 16 verse 19, Pedro, anong talian mo sa lupa, tatalian sa langit. Yan ay pasa, apostolic succession. Dito tayo sa the schism of the Donatists, 2 verse 2, AD 367. So dito sa Epiphanius of Salamis, ang sabi dito ay sa Optatus, you cannot deny that you are aware that in the city of Rome, the episcopal chair was given first to Peter. No? The chair in which Peter sat, the same who has head, that is why he also called Cephas, which is rock. Of all the apostles, the one chair in which unity is maintained by all. 367 AD. Wala pang sulpot, hindi pa buo Bible dito. Kinikilala nila ang kanilang pinakapinuno pagdating sa pananampalataya ay si Pedro. Dahil sa kanya, inihabili ni Kristo, pamahalaan mo ang aking iglesia. Yan ang tinatawag nating magisterium. Dito tayo sa Epiphanius of Salamis, Medicine Chest Against All Heresies, 27 verse 6, AD 375, wala na namang sulpot, hindi pa din po buo ang Biblia. Ang sabi dito, at Rome, the first apostles and bishop were Peter and Paul. See? Then Linus, then Cletus, then Clement, the contemporary of Peter and Paul. Ito ay sinulat 375 AD sa Medicine Chest Against All Heresy, 27 verse 6. Standard references to, wala pang sulpot. Ano ba ang sinasabi ni St. Jerome na siyang responsible sa pagkakakompiled ng Bible? Ang sabi ni St. Jerome sa kanyang sulat sa Lives of Illustrious Men 15, AD 396. Ito yung mga panahon na kabubuo pa lang ng Bible, no? AD 396. Ang sabi ni Jerome, Pope Stephen was blessed, Peter's 22nd successor in the See of Rome. Ito ay mababasa sa Against the Luciferians 23 AD 383. Ngayon, sabi pa ni Jerome, Clement, of whom the Apostle Paul, writing to the Philippians, says, with Clement and other of my fellow workers, whose names are written in the book of life, the fourth bishop of Rome, after Peter, if indeed the second was Linus and the third Anacletus, although most of the Latins think that Clement was second after the apostles. Ito ay sinulat ni St. Jerome, Lives of Illustrious Men 15 AD 396. 3rd century, may protestante na? Wala. Okay. Dito tayo sa isa pang sulat na nag-compile ng Bible, St. Jerome. AD 396. Ang sabi rito, since, no? Ang sabi po dito, sandali po. Yan. Ang sabi dito, since the East, shattered as it is by the long-standing feuds subsisting between its peoples, is bit by bit tearing into shreds the seamless vest of the Lord. I think it my duty to consult the chair of Peter and to turn to a church which is Rome, whose faith has been praised by Paul. Roma 1:8. I appeal for spiritual food to the church, whence I have received the garb of Christ. Evil children has squandered their patrimony,
you alone keep your heritage intact. Sulat ni St. Jerome na nag-compiled ng Bible sa Letters 15 verse 1, 396 AD. Wala pa pong Muslim dito. Dito tayo sa sulat ni Ambrose ng Milan. Ang sabi ni Ambrose ng Milan sa kanyang sulat sa Penance 1 verse 7 verse 33 AD 388, wala pang protestante, wala pang Muslim. Ang sabi dito, they, the Novatian heretics, have not the succession of Peter, who hold not the chair of Peter, which they rend by wicked schism. And this too, they do wickedly, denying that sins can be forgiven by the sacrament of confession. Even in the church, where it was said to Peter, I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound also in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed also in heaven. Matthew 16 verse 19. Sabi dito ni Ambrose of Milan, 388 AD, meron na pong heretiko na tinatawag na Novatian heretics. Sila yung mga heretiko na hindi naniniwala sa sakramento ng kumpisal na nilabanan ng mga sinaunang Kristiyano. Hindi po ang mga protestante ang unang tumuligsa sa sacraments ng Catholic Church, kundi ang mga heretics. 3rd century, may heretiko na. Wala pong protestante, heretiko po ang unang lumaban sa Catholic Church. Mga Katoliko na iba ang kanilang paniniwala. Okay. Saint Augustine, 412 AD, kako-compiled lang ng Bible. Ang sabi ni Saint Augustine, isa ito sa ama ng ating simbahan, if the very order of episcopal succession is to be considered, how much more surely, truly, and safely do we number them from Peter himself, to whom, as to one representing the whole church, the Lord said, upon this rock I will build my church. Matthew 16 verse 18. Peter was succeeded by Linus, Linus by Clement, Clement by Anacletus, Anacletus by Evaristus. Sulat to ni St. Augustine sa Letters 53 verse 1 verse 2 AD 412. So malinaw sa sinabi ni San Agustin na si Peter was succeeded by Linus. Pag sinabing succeeded, may ipinasa, successor, no? Peter was succeeded by Linus. Ito namang si Linus ay succeeded by Clement. At itong si Clement ay succeeded by Anacletus. Si Anacletus ay succeeded by Evaristus. Diyan po pumapasok ang katuruan ng simbahan natin pagdating sa apostolic succession. Ipinapasa-pasa ang mga authority. Dito tayo kay Pope Leo I. Siya ay sumulat sa Letters 110 AD 445, wala pa pong Muslim, lalong wala pa po si Martin Luther na sulpot. Ang sabi rito, as for the resolution of the bishops, which is contrary to the Nicene decree, in union with your faithful piety, I declare it to be invalid and annulled by the authority of the Holy Apostle Peter. You see? Diba? Nagde-declare sila ng batas na binibigyan ko ng otoridad ang isang bagay na ito sa pangalan ng aming pinuno, si San Pedro. No? Kaya yung authority na yan na pinangahawakan ng mga pope, yan ay mula sa authority ni San Pedro na ibinigay. Bakit? Hindi magpapatuloy ang Catholic Church kung hindi mo ipapasa ang posisyon mo. Katulad ng mga presidente sa bawat bansa. Kung namatay ang unang presidente natin at hindi ipinasa ang kanyang pagiging pangulo nung siya ay pumanaw, wala tayong pangulo ngayon. At pag walang pangulo ang isang bansa, magulo. Walang kaayusan. Bakit?
dahil walang mamamahala. Ganon ang nangyari sa apostolic succession. Para magpatuloy ang simbahang katolika at mapanatili ang kaayusan pagdating sa mga turo at aral, ipinasa ni San Pedro ang otoridad na ibinigay sa kanya ni Kristo kay Pope Linus. At ito ay nagpatuloy sa pagpapasa na sa hanggang ngayon, 2023, Pope Francis tinanggap ang authority na yan bilang pagpapakita para mapanatili ang kaayusan sa simbahang katolika pagdating sa aral na siyang itinuro ni Kristo sa 12 alagad. Dito tayo sa Letters 25 verse 2, 449 AD, sabi ni Peter Chrysologus. Si Peter Chrysologus ay isa po sa mga early Christians. 449 AD tong sulat, wala pa pong sulpot. Ang sabi rito, we exhort you in every respect, honorable brother, to heed obediently what has been written by the most blessed Pope of the city of Rome, for blessed Peter, who lives and presides in his own see, provides the truth of faith to those who seek it. For we, by reason of our pursuit of peace and faith, cannot try ceases on the faith without the consent of the Bishop of Rome. Hindi sila pwedeng magbigay ng isang batas pag hindi sila otorisado. Sabi yan ni Peter Chrysologus, 449 AD. Sulat niya yan, Letters 25 verse 2. Ang sabi niya, by reason for our pursuit of peace and faith, cannot try ceases on the faith without the consent of the Bishop of Rome. Sino yung Bishop of Rome? San Pedro. Kaya meron silang consent kasi ibinigay yung authority. No? Council of Chalcedon. No? Ang Council of Chalcedon ay gumawa ng sulat at ang aklat na ito ay tinawag na Acts of the Council, Season 2, AD 451. Wala pang Muslim, wala pang sulpot. Ang sabi rito, after the reading of the foregoing epistle, which is the tomb of Leo, the most reverend bishops cried out, this is the faith of the fathers. This is the faith of the apostles. So we all believe, thus the Orthodox believe. Anathema to him who does not believe. Peter has spoken the true Leo. This is the true faith. Those of us who are Orthodox does believe. This is the faith of the fathers. So yung Orthodox Church at tayong Roman Catholic, magkakapareho tayo. At yan ang pananampalataya ng mga sinaunang Kristiyano. 451 AD yan sinulat ng Council of Chalcedon. Okay. Kaya isang malaking pagpapatibay at pagpapatunay sa mga kapanalig kong Katoliko dito na si San Pedro nga ang siyang unang obispo ng Roma. Bilang mga sinaunang patotoo na nilatag ko sa inyo at ayon din sa mga unang kasaysayan ng simbahang Katolika sa lahat ng aspeto, sa lahat ng estado. Si Pedro, ano ngayon tong si Pedro nung siya ay nakarating ng Roma? No, ano ngayon si Pedro? Anong ganap niya nung napunta siya ng Roma? Meron ba tayo na maipapakitang katibayan na si Pedro ay naging obispo ng Roma? Okay, www.britannica.com, the claims that the Church of Rome was founded by Peter. I repeat, the claims that the Church of Rome was founded by Peter or that he served as its first bishop are in dispute and rest on evidence that is not earlier than the middle or late 2nd century. Words of John 21 verse 18 and 19 clearly refer to the death of Peter and are cast into the literary form of prophecy. Britannica.com, history po ang nagsasabi at nagsasalaysay. Now, who ordained Apostle Peter? Dito sa www.newmanministry.com states, he is thought to have been one of the children that Jesus held in his arms, and blessed Saint Peter himself
appointed Saint Ignatius to be the Bishop of Antioch. Isa sa inordinahan ni San Pedro pisikal na pag-oordena, nagkita, nagtagpo ay si San Ignacio. At alam naman natin na si San Ignacio ang nagbigay ng pangalan sa simbahang walang pangalan na tinatawag na Catholes Catholicos Universal Catholic Church. Dito tayo sa www, yung binasa ko po na yon, dito po tayo sa www.encyclopedia.com states, the difficulty which thus arose by Evodius was solved in the apostolic constitutions by stating that Evodius was ordained by Peter and Ignatius by Paul. So dito naman sa encyclopedia.com, sinasabi naman dito, ayon sa apostolic constitutions ng Catholic Church, si Evodius daw po ay inordinahan ni San Pedro. At itong si San Ignacio naman, ang nag-ordina sa kanya ay si San Pablo. Bakit? Bakit ganito yung statement? Dahil magkasama silang nagpunta sa bayan ng Roma. At yan ay ipinatunayan ko sa inyo ayon sa sulat ng mga sinaunang Kristiyano, 3rd century. Standard references. Tatandaan natin, Ignacio invented the name Catholic. Si Ignacio ay inordinahan ni San Pedro at ni San Pablo. Si Evodius, tandaan din natin, siya ang nagbansag sa atin sa bayan ng Antioch na tatawagin tayong mga Kristiyano. The question is, ano ngayon ang Church of Antioch? May Protestant ba doon? Wala. Dahil ang Church of Antioch, kung saan nagturo at nangaral si San Ignacio na nagbigay sa atin ng pangalan, si San Evodius na nagbigay at tinawag tayong mga Kristiyano, yan po ay dating Katolikong simbahan. Muslim ang magpapatunay dyan. Ngayon, dito tayo sa Young Students Encyclopedia, Volume 17, page 261. The Roman Catholic Church is the most ancient Christian denomination having its root in the 1st century. Young Student Encyclopedia, Volume 17, standard references yan. Sandaigdigan na ang nagsasalaysay dahil nasaksihan nila ang kasaysayan. Dito tayo sa International Encyclopedia, Volume 20, page 520. The Catholic Church was founded by Jesus Christ, who had twofold natures, being human and being divine. I repeat, the Catholic Church was founded by Jesus. International Encyclopedia, Volume 20, page 520, standard references na saksihan nila ang kasaysayan. World Almanac and Book of Facts, 1999 edition, page 688, states, the Catholic Church was founded by Jesus Christ, who named Peter the first vicar, developed from Jewish proselytizing and led to the conversion of Imperial Rome in the 4th century. Catholic Church po ang nag-convert sa paganong Roma na ngayon ay Kristiyanong bayan na. Okay. Dito tayo sa apostolic succession. Ang apostolic succession, ang paglalarawan ng Catholic Church yan yung walang patid, walang putol, walang tigil na paghahatid ng espiritual na authority mula sa mga apostol sa pamamagitan ng sunod-sunod na ugnayan ng mga papa, pope o mga bishop na nasa Roma. Wala yang patid, pagpapasa-pasa ng authority. Yan ang apostolic succession. Kaya malinaw ang sinasabi na ang simbahan ni Kristo ay palaging mananatili dahil ito ay ginagabayan ng banal na Espiritu Santo. Tandaan, ang sabi ni Kristo, mananatili ako sa inyo magpakailanman. Bakit? Dahil ang Catholic Church ay may apostolic succession. From 33 AD up to 2023, si Kristo ay nananatiling nakatindig sa simbahang Katolika. Matthew 16 verse 18, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng Hades ay hindi makakapanaig laban dito. No? So, tong kaganapan na ito ay nangyari sa Jerusalem, at ang tanging Kristiyanong simbahan na kinikilala ng Jerusalem, Catholic Church. Kaya tayo ang nasa Matthew 16 verse 18. Mateo 28 verse 20, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo.
Tandaan nyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng panahon. Si Kristo ay mananatiling kasama natin hanggang sa katapusan ng panahon. Bakit? Dahil meron tayong apostolic succession. Hindi yan pwedeng maputol. Dahil hindi yan hahayaan ni Kristo. Bakit? Dahil si Kristo, ang kanyang iglesia, which is the Catholic Church, ay kanyang iniingatan at pinoprotektahan. 45,000 denominations, 45,000 na sulpot, pilit ginigiba ang simbahan, pero hindi nyo mapabagsak. Bakit? Dahil kami ay pinoprotektahan ng tatlong persona, iisang Diyos. Unang Timoteo 3 verse 15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. So, itong unang Timoteo, no, 3 verse 15, no, sabi rito, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Sino yun? Sinong iglesia to? Catholic Church. Sa panahon ng Timoteo, may simbahang Katolika na. Wala pang protestante. Efeso 2 verse 19. Sa makatuwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. So malinaw sa aklat ni Efeso 2 verse 19, sa makatuwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Hindi po ba, pag pumupunta ang Pope natin dito sa Pilipinas, iniisip ba nating dayuhan siya? Hindi. Iniisip natin, ama ko yan, tatay ko yan, dahil siya ang ama ng ating pananampalataya ngayon. Hindi ba hindi natin iniisip na isa siyang banyaga? Hindi natin iniisip na isa siyang dayuhan, kundi iniisip natin siya bilang isa sa kaisa sa ating pananampalataya na nagmula kay Kristo, ibinigay kay Pedro ang authority, ipinasa-pasa, nabuo apostolic succession. Dito tayo. Kaya mula 33 AD, magpasa hanggang ngayon 2023, dapat mayroong nakikitang ulo na namumuno sa kawan ng simbahan ni Kristo. From 33 AD up to 2023, tayo ay may kinikilalang ama at ulo ng ating simbahan sa pamamagitan ng apostolic succession, sa pagpapasa-pasa ng authority. Sila ang kinikilala nating ulo ng ating simbahan na siyang gagabay sa bawat mananampalatayang Katoliko para hindi mailigaw sa maling doktrina ng mga bulaang propeta na nagpapanggap ng pangalan ng hayop o bilang. Tatandaan nyo, ang tanging simbahan na may walang patid na ugnayan sa mga pinuno ng mga sinaunang Kristiyano mula 1st century AD hanggang ngayon na 2023, tandaan nyo mga Katoliko, Katoliko lang ang may apostolic successions. At magbibigay ako sa inyo ng limang katibayan na ito ay inaipapasa-pasa. Si San Pedro, ang umupong obispo ng Roma, 33 AD. Siya namatay, 67 AD. Si St. Linus, 67 AD na upo, namatay ng 76 AD. Si Pope Anacletus, o tawag nating Cletus, naupo ng 76 AD, namatay ng 88 AD. Si St. Clement, no? Naupo ng 88 AD, namatay ng 97 AD. At si Pope Evaristus, 97 AD na upo, 105 AD, namatay. So dito pa lang sa list of popes ng Catholic Church, mga kapanalig, dyan nyo makikita, mula kay San Pedro, 33 AD, up to now, nagpapatuloy tayong mga Katoliko bilang tatag ni Kristo sa pamamagitan ng apostolic succession. Ang sabi nga sa Matthew 28 verse 20, Behold, I am with you always, even to the end of age. Amen. Mateo 28 verse 20, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan nyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ano ba ang itinuro sa atin ng mga apostol? Sacrament. Sino unang nagbautismo? Katoliko. Alangan namang protestante. Sino unang nagbanal na hapunan? Katoliko. Alangan namang protestante. Sinong unang nagbigay ng pagkakasal? Katoliko. Alangan namang protestante. Sino yung sinong unang nagkaroon ng pare?
Katoliko, alam ang protestante. Sino ang nauna? Catholic Church o Protestant? Catholic. Why? Wala pang Bible, may Catholic Church na. Wala pang Bible, may apostolic succession ng nagaganap. Okay. Dito tayo. Mga Katoliko, dapat alam natin to. Nung si Pedro ay namatay nung si Pedro ay minartir sa bayan ng Roma, hindi na siya nakarating pa ng Espanya. Patay na eh. Paano pa siya makakapunta ng Spain? So sabi dito, Matthew 16 verse 18 to 19, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng Hades ay hindi makakapanaig laban dito. Ang sabi pa dito, ibibigay ko sa iyo, Pedro, ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ang ipahintulot mo sa lupa, ipapahintulot sa langit. Nagtayo, nagtatag, itinatag ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang iglesia sa pamamagitan ni San Pedro, isang iglesia lang. No? Isang iglesia lang. At itong si San Pedro, siya ang una at namumukod tanging apostol na binigyan ng susi ng kaharian ng langit na tinatawag na authority o magisterium. Nasa atin si San Pedro, isa lang ang iglesyang itinatag. Hindi nagtatag si Kristo ng protestante na para pamahalaan ni San Pedro. Kaya walang apostolic succession ang mga sulpot. Bakit? Peke. Okay. Kaya malinaw, iisang iglesia lang ang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo na pinamahalaan ni San Pedro, na yung bangkay ni San Pedro ay nasa Vatican, na nagkaroon ng apostolic succession, pagpapasa-pasa ng mga authority para mapanatili ang kaayusan ng simbahang Katolika, lalo na sa mga doktrina. Dito tayo sa Old Testament. Sa Old Testament pa lang, meron nang nakasulat, meron na silang pamantayan pagdating sa authority. Old Testament pa lang may authority na ang Judaism. Isaiah 22 verse 21 to 22. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging ama ng mga taga-Jerusalem at ng mga taga-Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng sambahayan ni David. Walang makakapagsara ng anumang buksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sarhan niya. Dito papasok ang Matthew 16 verse 19, ang kalagan mo sa lupa, kakalagan sa langit. Talian mo sa lupa, tatalian sa langit. Katulad ng sinabi ni Isaiah, walang makakapagsara ng anumang buksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sarhan niya. So dito pa lang sa Old Testament, ipinapakita na meron ng authority umiiral na siyang ipinasa kay San Pedro, kaya nagkaroon ng Kristyanismo. Sa John 21 verse 15 to 17, mababasa rin natin kung paanong ipinagkatiwala ni Kristo kay San Pedro ang pagpapakain sa kanyang mga tupa. Tandaan, ang bangkay ni San Pedro ay nasa Catholic Church. Basahin natin yung talata. John 21 verse 15 to 17. Pagkakain nila, tinanong sila ni Jesus, si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga to? Opo, Panginoon, alam niyong mahal ko kayo. Tugon ni San Pedro. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. Okay. Muli siyang tinanong ni Jesus, Hoy Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sabi ni Kristo. Sumagot ngayon tong si Apostol Pedro, Opo, Panginoon, alam niyo namang mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, O pes, alagaan mo ang aking mga tupa. Sa pangatlong ulit na pagtatanong ni Kristo, sa pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro, no? Nalungkot siya. Nalungkot ngayon tong si Pedro, no? Sapagkat 3 beses siyang tinanong ni Kristo ng mahal mo ba ako? At sumagot si Pedro. Anong sabi ni Pedro? Panginoon, alam niyong mahal ko kayo, no? Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam niyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus. Ngayon,
sino ba yung pinapakain ni San Pedro na mga tupa na sinasabi ni Kristo na inutusan siya? Na Pedro, pakainin mo yung mga tupa ko, alagaan mo mga tupa ko, wag mong pababayaan. Sino yung mga yon? Tayo yon, mga Katoliko. Bakit? Bishop natin si Pedro, first bishop ng Roma. Yan ang una nating pope. Sino yung mga tupang sinasabihan ni Kristong pakainin? Katoliko. Tayo ang mga tupang pakakainin ni San Pedro na apostol na binigyan ng otoridad. Ano ba yung ipapakain niya sa atin? Ang ipapakain sa atin ni San Pedro, ng apostol Pedro, ay yung mga aral at karunungan na itinuro ni Kristo sa 12 alagad na dapat sundin ng bawat mananampalatayang Kristiyano sa ilalim ng simbahang Katolika. No? Kaya malinaw po dapat sa atin na ang Panginoong Jesus, siya ang founder ng Catholic Church. Si San Pedro, si Apostol Pedro, ang unang Santo Papa, the first Bishop of Rome, na siyang ipinagpatuloy sa kasalukuyang panahon sa ilalim ng pamumuno ng ating pang 266 Pope, Pope Francis. Okay. Encyclopedia Britannica, Volume 15, page 985, the Catholic Church is an organization founded by Jesus Christ in Jerusalem in the year 33 AD. Wala pong protestante sa Jerusalem na kinikilala ng bayan ng Jerusalem. Young students learning, Encyclopedia Volume 15, page 2292 states, for the first 1,000 years of Christianity, all Christians belong to the Catholic Church. Lahat ng protestante na nagsulputan ngayon, kayo ang sulpot ng Katoliko. Dahil lahat ng Kristiyano sa panahon ng sinaunang Kristiyano, first century, lahat ng tumitindig na Kristiyano ako, yan ay mga Katoliko. Hindi yan SDA, hindi yan Baptist, hindi yan INC, lalong hindi yan MCGI, lalo na si Kibuloy, hindi yan. Lahat ng mga tumitindig na Kristiyano ako ay nasa ilalim ng Catholic Church na siyang pinamamahalaan at inaalagaan ni San Pablo na siyang unang obispo ng Catholic Church. Okay, next. Dito tayo sa pagiging Kristiyano ng Spain, no? Kristyanismo sa bayan ng Espanya. Paano na Kristiyano at pinakilala bilang Kristyanismo ang Spain sa buong mundo? Paano nagkalat ng Christianity ang bansang Spain sa buong mundo? Si Pedro ay namatay sa Roma at hindi nakarating sa Espanya. So paano siya kumalat? Yung Christianity na tinanggap ng maraming bansa sa buong mundo, no? Okay. Tatandaan po natin, ang kaharian ng Espanya o yung bansang Spain na yan po noon ang siyang pinakamakapangyarihang imperyo sa buong mundo sa kasaysayan. Kinatatakutan ng Espanya noon. Yan ang pinakamayamang bansa, hindi pa Amerika. Ang Spain. Kaya ang Spain, madali nilang napukaw, no? Yung mga tao. Madaling tatawagin ng maraming tao sa kasalukuyan ang mga Kasila bilang isang mapang-abusong lahi na umalipin sa maraming bansang kanilang sinakop ilang siglo na ang nakakaraan. Dahil pinakamayamang bansa ang Espanya noon, at maraming natatakot sa kanilang bansa, ginamit nila yung kanilang lakas para sakupin ang mga paganong bansa. Gumamit yan ng dahas sa mga paganong bansa noon na pumapatay. Ang ginawa ng mga Espanya, nakikipaggerahan yan. Kaya natakot yung mga paganong bansa at napilitan silang maging Kristiyano. Kung hindi, ginamit ng Espanya yung kanilang kapangyarihan at authority sa gobyerno. Kaya yung tinatawag na Inquisition, authority ng government yan, hindi ng church. Marami silang sinakop na mga paganong bansa ang Spain. Dinaan nila sa gera para makuha at ma-convert ang mga pagan countries. Now, madalas inuugnay
ang mga pampolitika na pang-aabuso sa simbahang Katolika, ang relihiyon na ipinakilala ng mga Espanyol sa kanilang kolonya. Dahil nga maraming nasakop ang Espanya na mga bansa para ma-convert into Christian, at tinignan sila ng mga protestante na ang mga Katoliko daw ay mapang-abuso, nananakot, pumapatay, which is wrong. Which is wrong. Hindi nag-utos ang Catholic Church sa Spain na patayin sila. Yan ang pamamaraan ng gobyerno ng Espanya para manakop ng relihiyon. Kasi noon, ang digmaan noon, hindi lang nakawan ng lupain, digmaan din ng religion. Kumukuha sila ng mga kaanib. At yan ang ginawa ng Espanya para maging Kristiyano ang mga paganong bansa, ginera nila yan. At dahil marami silang natalo na mga paganong bansa, naging masama ang tingin ng bawat protestante sa mga Kastila bilang mapang-abuso na lahi. At isa na yan dito na sinasabi nila sa bansang Pilipinas na tayo daw ay pumatay kay Rizal. Hindi naman nila naiintindihan yung mga sinasabi nila. Okay. Gayon pa man mga kapanalig, hindi dapat tayo malito, no? Ang politikal na kalikasan ay mula sa aspeto ng relihiyon na ninanais ng hari ng Espanya sa kolonisasyon at kasabay nito ang pagkakristyano ng karamihan sa mga bansang pagano. Ano to? Pilipinas, Mexico, Puerto Rico, Peru, Cuba, Argentina. Yan yung mga dating paganong bansa. Dahil sa pagnanais, yung namumuno sa Espanya, yung hari doon na namumuno, ginera nila ang mga paganong bansa. At isa na dyan ang Pilipinas. Lapu-Lapu. Ano pa? Mexico, paganong bansa yan. Ang Puerto Rico, no? Ano pa? Peru, Cuba, Argentina, at marami pang bansa ang naging Kristiyanong bansa sa pananakop ng mga Kastila. At ito, sa mga latag ko sa inyo, ito ay isang katotohanan na malaki ang utang na loob natin sa pagiging Kristiyano natin sa mga Kastila. Bakit? Dahil ang relihiyon ng ating tinanggap ay mula sa mga misyonerong Espanyol at Portugis noong 14 hanggang 16 na siglo. Kung hindi tayo sinakop ng mga Kastila, kung hindi tayo sinakop ng mga Espanyol, malamang ang Pilipinas ay paganong bansa pa din or Muslim na tayong lahat. Ngayon, kaya kung wala ang mga Espanyol, wala ang mga Portugis, wala ang bansang Espanya, baka pagano pa rin ang bansang Pilipinas o tayo ay maaaring maging isang bansang Muslim hanggang ngayon. So, etong si Pablo, nakarating ba ng Spain? Yes. Mga Gawa 23 verse 11. Si Jesucristo mismo ang nag-utos kay Apostol Pablo na pumunta sa bayan ng Roma. Tulad ng kung paano siya nagpatotoo sa bayan ng Jerusalem, nagpunta rin si San Pablo sa bayan ng Espanya. Gawa 23 verse 11. Nang sumunod na gabi, lumapit sa kanya ang Panginoon at sinabi, Pablo, lakasan mo ang iyong loob, sapagkat kung paano ka nagpatotoo patungkol sa akin dito sa Jerusalem, ganyan din ang gagawin mo sa bayan ng Roma. So nag-utos si Kristo, Pablo ha, mag-Roma ka, pumunta ka ng Roma. Okay. Ngayon, habang naglalakbay si San Pablo, papatungong Roma, ito ay bansang Europe, di ba? Alam naman natin Europe. Sa pamamagitan ng paglalakbay ni San Pablo, isa sa nadaanan ni San Pablo sa lungsod ng Europa ay ang Espanya. Siyempre naglalakbay siya sa Roma, ibig sabihin i-convert yan eh. So dahil i-convert ang buong ang Roma at yan ay continent ng Europe, nadaan siya ng Espanya. May katibayan ba? Meron. Roma 15 verse 28. Kapag nagawa ko na ito at natiyak kong natanggap na nila ang kaloob na ito, daraan ako riyan patungong Espanya. So nakarating ng Espanya si Kristo. Ay si Pablo. So nung nakarating ng Espanya si Pablo, ano ang pananampalatayang dinala ni Magellan dito sa Pilipinas April 27, 1521? Catholic Church. Ano ang Catholic Church? Christianity. Relihiyong Kristyanismo. Di ba? Anong dinala ni Magellan dito sa Pilipinas? Christianity. Paano naging pagano yon? Okay. Tandaan,
si Pablo nakarating ng Espanya. Paganong bansa ang Espanya, ayon sa kanilang kasaysayan, sila ay napuntahan ni Apostol Santiago at Apostol Pablo. Yan ay na-convert at naging Kristiyano. Kaya ang pananampalataya ni Magellan, Ferdinand Magellan, nung pumunta sa Pilipinas, yan ay mula sa turo at aral ni San Pablo at ni San Santiago na mga apostol ni Kristo. Paano yun magiging pagano? Utak. Kaya meron kaming apostolic succession. May mga sinaunang sulat, ang mga sinaunang Kristiyano na magbibigay diin na si San Pablo nga ay nakarating ng Espanya. Dito tayo sa Epistle of Clement, written 70 AD. No? Ito ay mababasa sa kanilang sulat, 1 Clement 5 verse 5 and 7. Ang sabi, "True envy Paul too showed by example the price that is given to patience, and having preached righteousness to the whole world, and having come to the extremity of the West Spain, and having bore witness before rulers." 70 AD, sulat, nakarating si Pablo sa Spain. Isa pa. Okay. Dito tayo sa sulat ng Muratorian Fragment 34 to 39, the Muratorian Canon, written 170 AD. Wala pang Muslim, wala pang Protestante. Ang sabi, "As well as the departure of Paul from the city of Rome when he journeyed to Spain." Nakarating ng Spain, 170 AD, sulat. Sa pa, sulat ni Cyril of Jerusalem, no? Written 315 AD. 3rd century. Patay na si Pablo. Okay. Anong sabi? Dito sa Catechesis, Lecture 1726 states, "From Jerusalem and even unto Illyricum fully preached the gospel, and instructed even imperial Rome, and carried the earnestness of his preaching as far as Spain, undergoing conflicts innumerable and performing signs and wonders." 315 AD, sulat. Nakarating si Pablo sa Spain. Sulat ni Jerome, 342 AD. Ang sabi sa Amos, Cap 5, "Saint Paul, having been in Spain, went from one ocean to another." Naglakbay si San Pablo sa Espanya, kaya yan naging Kristiyano. Kaya naging Kristiyano si Magellan dahil naglakbay si San Pablo sa Espanya. 347 AD written ni Chrysostom. Ito ay mababasa sa Homily 10, 2 Timothy states, "For after he, which is Paul, had been in Rome, he returned to Spain, but whether he came thence again into these parts, we know not." See? Si San Pablo nakarating ng Espanya. Okay. Dito tayo sa mga references na ito. There is no doubt that St. Paul had visited Spain as part of his mission to preach the gospel. Dun yan sa Rome 15 verse 28. And that the Holy Spirit guided him on his journey. It is supported by many Protestant Bible scholars such as Homer A. Kent. Dito sa ginawa niyang aklat, sulpot to. Naniniwala sila na nakarating si Pablo sa Roma. Mababasa yan sa The Pastoral Epistles 1958. Isa pang sulpot. Apostolic Age noong 1965, naniniwala din nakarating ng Spain si San Pablo. It is also supported by the Wikipedia and Free Encyclopedia. Sa mga encyclopedia, sa mga Britannica, sa mga standard references, no, sinusuportahan nila na nakarating si San Pablo sa Espanya. Kaya ang tinanggap ng mga Katoliko dito sa Pilipinas na Kristyanismo ay mula sa mga alagad. At yan ang tinatawag na apostolic succession. Sorry po.
No? Naging mga Katoliko ang mga lungsod at bansa na kung saan nangaral si Apostol Pablo. Kaya kapansin-pansin kung babanggitin natin ang mga lungsod o bansa ng Rome, bansa ng Spain, bansa ng Malta, yan yung mga bansa na binisita ni San Pablo at yan ay mga Katoliko, hindi Protestante. Mga Katolikong bansa, Malta, Roma, Espanya. Protestanteng bansa ba Espanya narating ni Pablo? Protestanteng bansa ba ang Roma narating ni Pablo? Protestanteng bansa ba ang Malta narating ni Pablo? Hindi. Yang mga bansa na yan na pinuntahan ni San Pablo, mga Katolikong bansa. Dinala ni San Pablo, no? Dinala ng Spain ang Kristyanismo sa iba't ibang parte ng daigdig. Ikinalat niya yan. At itong si Ferdinand Magellan, siya ang unang-unang tao na naglakbay sa buong mundo na siyang nagdala ng Christianity sa maraming panig ng daigdig sa ilalim ng pagtuturo at pangangaral ni Santiago at ni Pablo. Si Ferdinand Magellan, siya ay isang Portuguese explorer na inatasan ng hari ng Espanya sa kanyang ekspedisyon, sa kanyang paglalakbay sa East Indies na siyang nagbunga at nagresulta sa unang pag-ikot niya sa mundo. Si Ferdinand Magellan ang unang naglakbay sa buong mundo suportado ng bansang Espanya. No? At nung naglakbay si Ferdinand Magellan sa buong mundo, na nakumpleto ni Juan Sebastian Elcano nang mapatay si Magellan sa Mactan, Cebu, Pilipinas. Ipinagpatuloy yan ni Sebastian Elcano. Juan Sebastian Elcano, pinagpatuloy ang paglalakbay nung namatay si Ferdinand Magellan sa ilalim at sa mga kamay ng mga Pilipino na mga pagano na tinatawag nating pintados, si Lapu-Lapu. Now, bago ang Pilipinas, ang bansang Pilipinas, bago yan naging Kristiyano, ang bansang Pilipinas ay halos mga pagano. At ang relihiyon na umiiral dito sa Pilipinas, sila ay sumasamba sa maraming Diyos na siyang giniba ni Ferdinand Magellan na mali ang pananampalataya at paniniwala ng mga sinaunang Pilipinong katutubo na naniniwala sa pamahiin, naniniwala sa pagsamba sa gubat, dagat at kalikasan. Ngayon, isa sa mga regalo na ibinigay isa sa mga regalo na ibinigay ng mga Espanyol sa mga Cebuano, yan ang Santo Niño na ating pinararangalan taon-taon, no? Na ating pinararangalan taon-taon. Ang ilang mga bansa katulad ng Turkey, no? Na dating bahagi ng Syria na kung saan diyan itinatag ang Church of Antioch na naging Muslim country na. Yan ay dinala ng malawak na pagsalakay ng Islamic Ottoman Empire, ngunit dati yan sila ay Catholic Church. Isa sa paboritong puntahan ni San Pablo ang bansang Turkey. Kaya maraming churches ang Catholic Church na nakuha ng mga Muslim. Kaya nga nagkaroon ng issue noon, Muslim laban sa Kristiyano. Dahil nung umusbong ang mga Muslim, inatake nila ang mga Katolikong bansa at pinagkukuha ang aming mga sinaunang simbahan na pinaghirapan ng aming mga apostol, ang ama ng aming simbahan. Yun ay kanilang kinuha at ginawa na nilang mosque. Okay. Sa kabilang banda, itong si Christopher Columbus, no, sa kabilang banda, si Christopher Columbus ay isang Italian explorer na nakatuklas sa mga kontinente ng Amerika. Si Christopher Columbus ang nakadiscover ng iba't ibang mga kontinente sa bansang Amerika. Ang ginawa ngayon ng hari ng Espanya, pinondohan at sinuportahan ng Espanya si Christopher Columbus para sa kanyang expedition na tinatawag na Unknown World. Ang mga eksplorasyon ay humantong sa pagtatatag ng mga simbahang Katolika sa Latin America. Kaya nagkaroon ng mga Catholic churches sa Latin America dahil kay Christopher Columbus. Sinuportahan siya ng hari ng Espanya, which is Katolikong bansa, para ikalat ang Christianity na sa bansang Amerika na which is noon ay paganong bansa. Ang mga katutubong Amerikano, bago ang kolonisasyon ng mga Espanyol, ay halos mga pagano.
tulad ng mga Mayan na nag-aalay ng mga sakripisyo ng tao para sa kanilang mga Diyos. Yung mga katutubong Amerikano, parang sa atin, sinaunang Pilipino, mga pagano yan. At isa sa mga pagano na umiiral sa bayan ng Amerika ay ang tinatawag na Mayan. Sila ay nag-aalay ng buhay ng tao sa paniniwala nila na yon ang tunay na Diyos. Na siyang ikinalat naman ni Christopher Columbus, ang Catholic Church sa Latin America, sa tulong nino, sa tulong ng Hari ng Espanya. Ano ulit ang bayan ng Espanya? Katolikong bayan, hindi yan protestante. Dito po sa aking pagtatapos, dahil po ang pinagmulan ng Kristyanismo, ng Imperyong Espanyol ay resulta ng mga pangangaral ni Apostol Pablo. Kaya po naging Kristiyano ang Espanya dahil kay San Pablo. Nagkaroon din sila ng mga lehitimong pag-aangkin sa pagpapalaganap ng Kristyanismo sa iba't ibang bahagi ng mundo bilang isang direktang tumatanggap sa mga turo ng mga apostol. Sinakop ng bansang Espanya ang iba't ibang mga bansa para ikalat ang Christianity na siyang tinanggap nilang turo at aral sa ilalim ni Apostol Pablo at Apostol Santiago. Sa makatuwid, malinaw ang presentation ng Sanrio. Utang natin ang ating pananampalatayang Kristiyano sa mga Kastila. Kung hindi nila tayo sinakop, baka pagano tayo ngayon o tayo ay mga Muslim. At kung wala ang Espanyol, hindi natin makikilala si Kristo. Ang mga Espanyol ang nagpakilala sa mga Pilipino na may Kristong umiiral. Ito ang Diyos na dapat niyong sambahin, tatlong persona. Ang mga Espanyol ang nagturo sa atin paano bumasa, magsulat, at magsuot ng tamang pananamit. Sila rin ang unang nagpakilala sa atin ng banal na kasulatan. Kaya malinaw po, mga kapanalig, dahil sa apostolic succession, kaya kumalat ang Christianity sa buong mundo. Kaya 100% ayon sa history, ang Catholic Church sa 5 major religions, tayo ang pinakamarami, pinakamalaki na kaanib sa buong mundo. Bakit? Dahil sa pagkakaisa ng mga mananampalatayang Katoliko na ikalat ang turo at aral sa atin ng mga apostol. At higit pa doon, tayo ay inspired by the Holy Spirit. The Church was inspired by the Holy Spirit. Walang makakapigil pag ginusto ng Diyos. Tandaan nyo, ang tatag ng Diyos, Catholic Church, walang makakagiba. Like what I've said, Matthew 16 verse 18, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng Hades kailanman ay hindi makakapanaig laban dito. Ang pintuan ng pagano, ang pintuan ng sulpot, ang pintuan ng protestante, kailanman ay hindi makakapanaig laban sa Catholic Church. 45,000 denominations, 45,000 Protestant, binobomba, nilalatagan, no, sinisiraan ng Catholic Church. Pero imbis na tayo ay umonte, mas lalo tayong dumadami. Dahil sa mga protestanteng yan, natatag lang ng tao at hindi ng Diyos. Sila mismo ang magigiba. Dahil wag na wag mong kakalabanin ng Diyos, lalo na ang iglesyang kanyang itinatag, walang iba, kundi ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yun lang po, Kuya Rasha, maraming pong salamat sa mga nanood. Ilang tanong dito, San. Shoutout pala sa ating nasa live. Basa tayo ng ilang comment, ha. Sabi ni Inday Mabuyo, kaya hindi pinagbawal ni St. Peter ang icon or image ng Catholic, kaya legit approved in heaven. Didinig mo? Ano po? Hindi po. Ano daw po? Kaya hindi ipinagbawal ni St. Peter ang icon, image ng Catholic, kaya legit approved in heaven. Yung image po, yung sacred images ng Catholic Church, kaya yan hindi ipinagbawal ni San Pedro kasi ginamit natin yan sa pagtuturo sa mga pipi, sa mga bingi, sa mga bulag. Gumamit tayo ng mga visual aids, yan yung mga sacred images. Yan ang ginamit natin para ma-convert yung mga pagans, kasi yung mga pagans tinuturuan yan before
sa mga rebulto, ito yung Diyos nyo, ito yung Diyos nyo, ganyan. Ngayon yung Catholic Church, dahil during that time, maraming no read, no write, nahihirap. Sabi, let's say, ang tawag doon, walang pinag-aralan. Gumamit ang mga early Christians ng mga sacred images. Yan. Pero hindi po tayo nagsimula sa sacred images. Yung nagtuturo yung mga apostles, hindi sila gumamit ng mga rebulto. Hindi. Gumamit na lang tayo ng rebulto 3rd century sa authority na rin ni Constantine. Pero noon, palihim yan. Pagdodrawing, hindi pa nakikita natin sa mga catacombs. Kaya yan hindi pinagbawal ni San Pedro kasi maraming illiterate noon. Yan yung ginamit nilang way ng pagtuturo. Yun po, Kuya Rasha. Shoutout pala sa ating nasa live pa din. Kay Lou Gregorio. Hello, Sanreo. Watching here at Paco. Shoutout din kay Ren May. Good PM. Shoutout kay Alexia Kim. Paano naging santa nanay ni Constantine? Santa yung nanay ni Constantine. Okay. Paano naging saint o santa yung mother ni Constantine? Naging santa siya o naging tinawag naming banal. Unang-una siya nakadiscover sa cross ni Christ. Una yon. Ikalawa, dahil kay Santa Elena, kung bakit naging Kristiyano ang kanyang anak na si Constantine. At nung naging Kristiyano yung kanyang anak na si Constantine, ang bayan ng Roma na which is dating pagano ay naging Kristiyanong bayan. At si Santa Elena ay hanggang sa kanyang huling hininga, naging devoted siya no sa Christianity na umiiral noon. Hindi niya tinalakuran ang kanyang pananampalataya bagkos nagpatuloy siya sa paglilingkod. Yun po yung sagot ko. Shoutout kay Joel. Sabi ni Joel Gabuat, walang inutusan ang Panginoong Hesukristo na mangaral ang bakla, pero sa RCC talamak? Question mark. Okay. Walang inutos si Kristo na mangaral ang bakla. Unang-una, baka nakakalimutan nyo may mga bakla din sa mga sekta nyo. Una 'yon. 'Di ba? Kung INC ka, may bakla sa inyo si Attorney Topacio at suportado niya ang LGBTQ community. Ako, hindi ko suportado ang LGBTQ community when it comes to same-sex marriage, when it comes to yung mga contraceptives na yan, yung pagsasama ng mga magkaparehong kasarian. Hindi ko yan sinusuportahan. Pero yung inyong Attorney Topacio, suportado niya ang LGBTQ community. Kung walang karapatan ang isang bakla na mangaral, una ninyong questionin yung mga bakla sa inyo. Kasi sabi nga ng Diyos, bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Ang sabi niya, Matthew 28 verse 19, if I was not mistaken, bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Bautismuhan nyo. Meron bang sinabing bautismuhan nyo sila, lalaki at babae lang dapat? Wala. Pag sinabing nyo, general yan, lahat ng tao. Sa papaanong pamamaraan, Sanrio, ang pagbabautismo ng Ama, Anak at Espiritu Santo, yan ay ginagawa sa pamamagitan ng pagtuturo at pangangaral. Para sila ay magpabautismo, kailangan sila ay matuto at mag-aral. At dahil sinabi ni Kristo, bautismuhan nyo sila, wala yang specific na gender. Each one of us, basta't ikaw ay tao, may karapatan ka na magturo kung basta't alam mo yung itinuturo mo. Each one of us, lahat ng tao ay likha ng Diyos, may karapatan yan na isabuhay ang kanilang pananampalataya. At yung sinasabi mong walang karapatan ang isang bakla na magturo, tatandaan nyo, may nagtuturo ng aral ng Diyos na may kabit. May nagtuturo ng aral ng Diyos na hindi kasal. May nagtuturo sa aral ng Diyos na sakim sa pera. Dapat pati yon bibigkasin mo. Hindi mo lang pwedeng i-consider na ang bakla ay hindi pwedeng magturo. Tandaan ninyo, maraming mangangaral kahit sa protestante ang mga manyakis. Maraming mga mangangaral na protestante ang nagkaroon ng kaso sa panggagahasa. Maraming mga mangangaral na protestante na magnanakaw. As long as hindi gumagawa ng krimen ang isang bakla at isang tomboy, hindi sila lumalabag sa batas ng Diyos,
pwede silang mangaral. Kung ang isang bakla at ang isang tomboy naman ay nasa estado ng mortal sin, dapat pa rin silang mangaral. Bakit? Dahil yan ang magiging daan para magbago sila. Ang pagtuturo at pangangaral ng isang bakla at ng isang tomboy, yan ang magiging daan sa aming mga LGBTQ para magbago. Hindi man namin mabago yung itsura, yung pagkilos, pero yung maling pamumuhay, maaari yang itama. Tandaan nyo, hindi tumitingin ang Diyos sa nakikita ng mata. Tinitignan ng Diyos kung anong uring pamumuhay meron ka. Kaya kung ikaw man ay nasa mortal sin, ikaw man ay banal, may karapatan kang mangaral as long as hindi heretical ang tinuturo mo. Yun po yung sagot ko, Kuya Rasha. Dito tayo sa nagsasagutan kasi sila dito. Alexia Kim pa din to. Jezreel, pwede bang magtanong? Pwede. Jezreel Shem, kay sabi ni Scoring Blackila, patawa si ate, talino ka. Doon yun kay, reply to kay kay Alexia. Si Ron Fernando, tanong ko kay Sanrio, paano mo ba ma-prove na nasa inyo ang apostolic succession? Basihan ba sa pangalan ng relihiyon o basihan sa tamang aral at gawa ng mga apostol? Categorical, hehehe. Basihan ba sa pangalan ang isang relihiyon? Nung nagtatag si Kristo ng iglesia, wala namang pangalan eh. So hindi siya basis. Di ba? Nagtatag si Christ ng iglesia, aking iglesia, walang pangalan. So hindi siya basihan. Pero bakit naging basihan ang pangalan ng isang relihiyon? Unang-una, para malaman kung ano ang iglesyang ito, anong klase. Katulad tayo, ang Catholic Church, kami ang Christian religion. Kinikilala kaming relihiyon. Bakit may pangalan? Para malaman na itong mga Katolikong ito, tatag ni Christ. Parang Muslim, bakit may pangalan? Para malaman ng tao na ang mga Muslim ay tatag ni Muhammad. Bakit may Judaism? O para malaman natin na itong religion na ito ay panahon ng lumang tipan. Mga Hudyo, di ba? Noon, hindi yan basihan kasi aking iglesia. So bakit ba nagkaroon ng pangalan ng Catholic Church? Dahil during that time, nung 1st century, dumadami yung mga heretical teachings. Dahil wala pang Protestant dito ha, mga Katoliko pa lang. Nagkaroon ng mga heretical teachings dahil during that time wala pa namang Bible. At dahil nagkaroon ng iba't ibang interpretations pagdating sa doktrina ng simbahang Katolika, yung iba medyo naging heretiko na lumalaban, medyo tumututol sa katuruan ng mga simbahan. Kaya noon, yung mga sinaunang Kristiyano, nagtatalo-talo yan, kaya nga maraming konseho. May Council of Trent, Council of Chaldea, Council of Chalcedon. Bakit ba maraming mga councils? Kasi nagtatalo-talo yan. At kinakailangan nilang ayusin kung ano yung tamang katuruan na itinuro ng mga alagad. Kaya yung sinasabi mo kung basihan ng pangalan, sa ngayon, yes. Kailangan. Kasi paano makikilala kung anong klaseng religion meron ka? Diba? Yung Buddhism, Hinduism, Taoism, malalaman natin yung pananampalataya nila dahil sa pangalan. So basihan yun. Ano yung ikalawang tanong niya, Kuya Rasha? Dahil din ba daw sa aral? Dahil di ba sa aral? Pero yung tamang aral, yan ay dapat magmumula sa relihiyon na kung saan wala pang Bible. Kasi kung tamang aral ang basihan, dapat yan ay manggagaling sa katuruan na hindi pa buo ang Bible. Kasi yung katuruan ng mga sinaunang Kristiyano nung hindi pa nabubuo ang Bible, isinulat yan ng Catholic Church. So yung nakakaalam ng tamang aral, malamang yung bumuo ng Bible. Bakit? Kasi sila ang namili ng mga sulat, ng mga aklat na ilalagay doon. Can you imagine, 300 books ang pinagpilian ng Catholic Church para sa New Testament, 27 books lang ang napili. So meaning to say, alam ng Catholic Church kung ano yung tamang aral. Kasi kami nga yung pumili kung anong ilalagay sa New Testament eh.
Kami ang pumili na ito yung nasa John 3:16, ito yung nasa Matthew 16 verse 18. Kami yung pumili niyan kami naglagay. So sino nakakaalam ng tamang aral? Catholic Church. Bakit? Kasi wala pang Bible, existido na kami. Kaya dapat ang aral ninyo ay nagsisimula sa panahong hindi pa buo ang Biblia. Kasi kung buo na ang Biblia, doon pa lang kayo nagsimula na matuto at mangaral, nangangahulugan, peke yung doktrina nyo. Bakit? Dahil wala kayong mga dalubhasa. Ang isang sekta na walang sinaunang Kristiyano, mali ang aral nyo. At lahat ng mga yan na walang sinaunang Kristiyano, wala kayong early Christians, lahat kayo ay nakabase lang based on my own interpretation. Yan po yung sagot ko sa kanya, Kuya Rasha. Ano na ako, mag-closing na, Kuya Rasha. Sa lahat po ng mga kapanalig kong Katoliko dito, nagpapasalamat po ako sa inyo sa walang sawa ninyong pagsuporta sa akin. At lagi po kayong andyan. At i-remind ko sa inyo once again na magkakaroon po ako ng talakayan kasama yung mga magagaling at magigiting na Protestants, pastors, sa December 16, 2023, 8 p.m. Ang paksa naming ilalatag ay sino ang tunay na born again. Sana po nandun kayo at manood kayo. Suportahan niyo po ako. At ipa-plug ko din po ang Ave Maristela Catholic Defender. Hi, hello sa mga kaibigan ko dyan. Sa lahat po ng sumusuporta sa akin, ang punto por punto, si Kuya Jando, si Kuya Eugene Gapo. Ayan, salamat kay Kuya Rasha Vista. Sa mga nag-i-sponsor po sa segment ko na ito, maraming salamat po. Kay Kuya Rocky Tulog, maraming salamat po Kuya Rocky sa pag-mentor nyo din sa akin kahit na SDA ka, Katoliko ako. Marami pong salamat kasi nandiyan ka, ginagabayan mo din ako kung paano ko maglalatag ng presentations. Thank you po. Sa lahat po ng mga taong nasa likod ko, hindi ako iniwan mula una hanggang ngayon. Maraming salamat. And please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. No, hindi pa po ako masyadong nakakapag-live sa ngayon kasi nagyayaya po ako sa pamangkin ko na ako po yung nag-aalaga ng bata. Hindi po ako makapag-presentations. But abangan nyo ako every Monday. Itanong mo kay Sanrio. Biblia at referensya ang sasagot. Every Monday, 3 p.m. Yun na po Kuya Rasha. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you.